Pinangangambahan na ang epekto ng gulo sa Middle East hindi lamang sa presyo ng langis, kundi maging sa presyo ng ibang produkto at sa pamasahe. Pero yung taas presyo sa langis simula bukas, hindi pa bahagi ng epektong yan. Nakatutok si Jonathan Andal. Maaga pa lang kanina, marami na akong inabutang mga motoristang nagpapa-full tank bago ang oil price hike para bukas. Atas yung ng gasolina. Ngayon, kailangan natin magdoble kahit na lang para kumita palalo. Kasi may gera sa Middle East. Pero paglilinaw ng Department of Energy, hindi pa kasama sa oil price increase bukas ang epekto ng gulo sa Middle East, partikular ng pag-atake sa Iran. Posibleng sa susunod na linggo pa mararamdaman ng epekto niyan, lalo't Iran ang may control sa Strait of Hormuz. Ang Hormuz ay ang makipot na bahaging ito ng katubigan sa Middle East kung saan dumadaan lahat ng langis at ibang delivery mula Iraq, Kuwait, Qatar, Doha, United Arab Emirates at Saudi Arabia na dadalhin sa Asia at ibang bansa sa kanluran. 20% yan ng supply ng langis sa mundo. Pero dahil sa gulo sa gitnang silangan, higit 100 barko na ang ayaw munang dumaan sa Strait of Hormuz. Ang epekto niyan na magpapadelay sa pasok ng petrolyo ang binabantayan ng Department of Energy. Posibleng umabot ng 2 piso kada litro ang taas presyo, pero kahit yan ay hindi pa tiyak o speculative. Sana hindi mag-panic buying, no? For now, wala pa hong actual report na may na-damage na oil facilities doon. Ang threat ngayon ay yung avoidance ngayon for the meantime ng mga shipping company na dumaan doon. Pinulong na ng Energy Department ang mga oil company para tiyaking nasusunod ng mga ito ang minimum inventory requirement. Hindi po siya nakadesenyo ng prolong na supply problem. If there will be really a supply problem, hindi na lang ho Pilipinas yan. Globally ho ang magkakaproblema. Sabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, dapat ngayon pa lang kumilos na ang gobyerno. Ngayon pa lang, gumawa na tayo ng paraan para makapagtipid sa paggastos ng petrolyo o paggamit ng petrolyo. Magtingin din tayo kung saan pa tayo pwedeng makakuha ng petrolyo na hindi nagdadaan sa Strait of Hormuz. Kapag nagmahal ang langis, pwede itong makaapekto sa palitan ng piso kontra dolyar, makapagtaas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin. Partikular na maapektuhan ang mga produkto mula China na umaasa sa langis mula Middle East. China pa naman ang numero 1 bansang pinagkukunan natin ng mga produkto. Kung noong nakaraang taon, ang consumer spending, ang household spending ay bumagal na. Pagkatapos dahil dito ay lalo't pa tayong babagal, talagang sasadsad ang ating ekonomiya ngayong first quarter ng taon na ito. Apektado rin ng gulo ang mga US military base sa Middle East na inatake na rin ng Iran. Pagtitiyak ng mga otoridad sa Pilipinas, walang dapat ikabahala sa seguridad. 7,000 kilometro anila ang layo ng Pilipinas sa Iran at 2,000 kilometro lang ang pinakamalayong kayang abutin ng missile nila. Ang mga EDCA sites naman sa bansa na pinagagamit sa mga militar ng US ay pagmamay-ari ng Pilipinas at hindi ng Amerika. They have no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. We are looking at the different organizations, their establishments, and the particular personalities. Yun ang kailangan natin bantayan or to secure. US Embassy, Israel Embassy, US and Israel VIPs, the ambassador, etc. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok 24 oras.